Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos na ating pag-aaralan, ating po kukunin sa Ebanghelyo na ating Panginoon ayon kay San Mateo, Kabanata 9, talata 35 hanggang 38. Ang sabi po dito, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga. Ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling ang mga may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. Na makita niya ang napakaraming tao, nabag siya sa kanila sapagkat sila'y hilo at lupaypay, para mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang po sa Kanya. Itong ating binasa, ito ay mostly ay ibinabahagi kapag nagkakaroon ng mga intercessory o nagkakaroon ng mga prayer na kung saan ay tayo ay nananalangin upang ang marami pa na mga manggagawa ang tawagin ng Panginoon. Kaya nga tayo ay lumalapit sa pamamagitan ng panalangin kasi yung hindi natin kaya ay magagawa ng panalangin, di ba? Na ang tao ay hipuin ng Diyos, o kaya yung mga time na tayo po ay pipili ng mga mamumuno o kaya ng mga taong pagkakatiwalaan sa gawain ng Panginoon, ay tayo po ay nanalangin kasi napakalaga po na maraming manggagawa, maraming mga workers na kung saan ay magpapagamit sa Panginoon. Kasi ang sabi doon, marami yung aanihin, ngunit kakaunti yung mga mangangani. Kasi ng time na to nakita ng Panginoon na maraming tao ang nanlulupaypay, mga hilo. Pag sabi mo hilo, parang mga taong hindi nila alam kung ano yung gagawin nila. At siyempre, kapag hindi mo alam yung gagawin mo, talagang manlulupaypay ka, manghihina ka. Kaya nga dito, ibinabahagi ng ating Panginoong Hesus yung salita ng Diyos upang sila ay bigyan ng pag-asa. Binabahagi niya yung mabuting balita kasi ang tao ay nanlulupaypay, hindi nila alam yung kanilang gagawin, lalo na siyempre kapag mga masasamang balita ang kanilang nasasagap, ang kanilang naririnig o kanilang nakikita. O kaya kahit yung sitwasyon nila hindi maganda. Diba? Kaya sila nanlulupaypay, hindi nila alam kung ano dapat nilang gawin. Kaya nga sabi doon, para silang mga tupa na walang pastol. Ibig sabihin, walang nag-guide sa kanila. Walang nangangalaga o kumakalingap sa kanila. Kaya nga ito yung ito yung magiging role, ito yung magiging trabaho, responsibilidad ng bawat manggagawa ng Panginoon, na tayo po yung maglilid sa mga taong ito, siyempre papunta sa Panginoon. Na ang tao ay dalhin natin sa paanan ng Panginoon, ang tao ay i-guide natin kung paano ang tao ay mamumuhay ayon sa kalooban o plano ng ating Panginoong Hesus. Pero siyempre, yung responsibilidad na yon, maraming tao ang ayaw ng responsibilidad. Kaya minsan mahirap talaga maghanap ng mga manggagawa. At lalo siyempre pag sinabi nating manggagawa, kapag ang Bible ang ating magiging pamantayan ng paghahanap ng isang manggagawa o workers sa ubasan ng Panginoon, ay mataas yung standard na hinihingi. Siyempre dapat yan maganda yung kanyang relasyon sa Diyos, maganda rin yung relasyon niya sa kapwa niyang tao. Nire-respeto, ginagalang. Dapat kaya niyang pamahalaan yung kanyang pamilya, yung sarili niyang pamilya. Kasi kung yung mismong pamilya niya hindi niya
mapangalagaan, hindi niya mapamalaan ng maayos, mas lalo na yung kawan ng Diyos, no? Yung ubasan ng Panginoon. Kasi pamilya mo na mismo, hindi mo nga ma-handle, no? Hindi mo mapamahalaan ng mabuti, how much more na yung ubasan ng Panginoon, iba-iba yung mga pag-uugali ng tao. Diba? Kaya nga hindi ganun kadali. At siyempre, yung tao, mahirap pasunurin yung mga tao kung wala yung kung hindi ka nila ginagalang. At siyempre, yung respeto, alam naman natin, hindi hinihingi yan, kundi pinaghihirapan po yan, mga kapatid. Sa pamamagitan ng ating pagsunod sa kalooban ng Panginoon, na makita nila si Kristo sa atin, no? Na tayo ay namumuhay na may kabanalan, tayo ay nagiging inspirasyon, tayo ay nagiging huwaran, no? Lalo na sa pamumuhay sa salita ng Panginoon. So ang tao ay dumarating yung kanilang pagrespeto, no? Sa isang tao pag ganun. Siyempre, pag ang tao naman ay hindi namumuhay sa salita ng Diyos, ay siyempre mawawala yung respeto. Iba kasi yung nire-respeto tayo, hindi dahil sa posisyon mo, kundi nire-respeto yung pagkatao mo. Di ba? At yung respeto nyo, hindi po yung madali, no? Pinaghihirapan po yun. Kaya minsan may mga tao na takot sa responsibilidad kasi yung iba ayaw magbago ng buhay. Di ba? Kasi pag may posisyon ka, ayaw mo man so hindi, kailangan mong baguhin buhay mo. Yung pag-uugali mo. Yung the way ka mag-approach sa tao. Di ba? Kung mahihain ka, kailangan mawala yung hiya mo. Kailangan maging approachable ka. So marami. No? At siyempre, pag naging workers ka, marami ka rin isasakripisyo. Kasi yung magiging priority mo, siyempre, una ang Diyos at yung pinamamahalaan mo. Parang yan, kung sa government, kung public servant ka, so yung nagiging priority mo, yung public service, di ba? Kahit busy ka, kahit may ginagawa ka, pag kailangan ka, yun ang inuuna mo, di ba? Lalo na siyempre sa mga nasa field ng public service, di ba? Yung kunyari, yung mga volunteer ka, o kaya nasa government ka, o kaya nasa mga hospital ka, o kaya nando ka sa mga social worker, di ba? Pag kailangan yung tulong mo, agad-agad, di ba? May sasantabi mo yung dapat mo sanang gawin kasi alam mo ito yung mas importante, ito yung dapat kong unahin. At syempre, hindi rin yung madali, no? Kaya nga kapag nasa public servant ka o kaya workers ka ng Panginoon, kailangan kakalimutan mo talaga sarili mo, no? Nandun dapat yung selflessness. Hindi ka dapat makasari, hindi dapat yung sarili mo lang yung iniisip mo. Kaya yung iba, takot sa responsibilidad. No? Ayaw nila ng mga responsibilidad, ayaw nila yung mabago, yung mga bagay na ginagawa nila, yung gusto nila. Kasi pag nakakay Lord ka, paglingkod ka, workers ka na ng Panginoon, hindi na ikaw yung ang masusunod, di ba? Siyempre, pag mananampalataya ka, siyempre dapat si Lord na yung masusunod sa buhay natin. Pero pag may posisyon ka, mas mataas kasi yung hinihingi na yung accountability at yung siyempre yung responsibility po natin. Parang yan, kung binata ka, yung responsibilidad mo lang minsan, iniisip mo lang sarili mo. Pero pag may pamilya ka na, hindi lang yung sarili mong iniisip mo, kundi siyempre yung buong pamilya mo na kasi kumuha ka ng pamilya, ba? Nagkaroon ka ng asawa, nagkaroon ka ng anak. So hindi na pwede yung yung feeling binata ka pa rin. Ganun din sa paglilingkod sa Panginoon. Kapag naging workers ka, kaya nga maganda kapag ang isang manggagawa ng Panginoon, mas nagiging madali kung ang buo niyang angkan, ang buo niyang pamilya ay nagsiserve din sa Panginoon. At naunawaan yung panawagan mo, yung calling mo sa Diyos. Kasi nandun yung suportahan, di ba? Pero kung ikaw lang nasa Panginoon, medyo mahirap din kasi yung una mo magiging kalaban, magiging challenge sa'yo,
yung pamilya mo, di ba? Kaya hindi rin basta-basta yung maging manggagawa tayo ng Panginoon. Kasi pagkaiba, kung attender ka lang, attend ka lang o hindi, di ba? Minsan attend ka lang pag gusto mo, pag ayaw mo, hindi ka ma-attend, di ba? Kaya napa-weather lang. Pag maganda panahon, na-attend ka. Pag masama panahon, hindi ka attend. Pero pag workers ka, di ba? Maganda man o sa hindi yung panahon, kailangan nandun ka. Kasi bakit? Workers ka di ba? Ayaw man ng katawan mo, pero mapipilitan ka talaga. Kasi kailangan nandun ka Kasi workers ka, kaya coordinator ka. Kaya ayaw ng iba no? Kasi para sa kanila, abala. No? Gusto nila, yung easy going lang. Kaya nga talagang ang paghahanap ng mga manggagawa ay talagang ibinababad po yan sa panalangin. Kasi hindi rin naman talaga basta-basta yung tungkulin ng pagiging alagad ng Panginoon o pagiging manggagawa ng Diyos. Pero siyempre alam naman natin na ang Diyos ang magsusupply, no? Ang mag-i-equip sa bawat isa sa atin. Kasi wala naman sa atin dito mga kapatid na nakapag-aral kung paano maglingkod sa Diyos. Di ba? Kaya nga tayo, naglilingkod sa Panginoon, nandun pa rin yung guidance ng Diyos. Kasi siya yung magtuturo sa atin Siya yung gagabay sa atin kung paano natin gagawin yung ating mga responsibilidad, yung ating mga gawain na ibinigay at pinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kasi kung sa ating kakayanan, mawalakad tayo yung isip natin bilang tao, yung paggaganahin natin, mangyayari niyan, yung ubasan ng Diyos, imbis na ito ay pamahalaan ng baka Diyos, baka maging parang gawain na ng tao at hindi na gawain ng Diyos. Kasi hindi na ang Diyos na nasusunod, kundi ang nasusunod na yung tao. At doon siyempre nasisira talaga ang isang gawain o isang ubasan ng Panginoon kapag pinaghaharian na ng makataong isipan, makataong makalaman na damdamin o kaya nagkakaroon ng mga personal na motibo. Di ba? Pag ginamit mo na yung posisyon mo, yung kapangyarihan mo sa personal na interest mo, doon talaga magkakaroon ng problema. Pero kung ang bawat isa, ang desire ng puso ay makapaglingkod, magbigay ng kalwalatian, karangalan sa Diyos, walang magiging problema. Kasi bakit ang bawat isa magtutulungan? Diba? Hindi mo isipin na parang nalalamangan ako ng brother ko kaya ng sister ko. Walang ganun. Kasi alam natin na kung ang isa ay napapupurihan o kaya naitataas, nagiging kagalakan natin yon, di ba? Pag may mga na-achieve yung mga sister natin o kapatid natin sa Panginoon, imbis na mainggit tayo, natutuwa tayo. At which is yun ang maganda mga kapatid. Kasi alam natin na ang bawat kaluluwa na tao na dinadala ng Panginoon sa bawat isa sa atin ay pananagutan natin yan sa Panginoon. Kaya sabi niya, idalangin Iba pa rin kasi yung mga taong naglilingkod sa Panginoon na bunga ng panalangin ng bawat mananampalataya sa Diyos. Kaya nga dapat tayo ay patuloy na ipinagpipray natin, ipinananalangin natin yung bawat manggagawa ng Diyos. At doon din sa mga ordinaryong naglilingkod sa Panginoon ay nawa dumating din sa kanilang puso yung panawagan ng Diyos na maglingkod. Diba? Kasi kung umatin ka lang, ikaw yung pinaglilingkuran diba? Ikaw lang yung nakakabenepisyo Pero pag naging workers ka na, yun na yung time na nagsiserve ka na Diba? Pero kung umatin ka lang, nakikinig ka lang, ikaw lang yung pinapakain. Pero pag naging workers ka na, ikaw na yung naghahanda ng kanilang kakainin. Diba? So, yun ang pagkaiba At talagang kailangan, ibigay natin yung time natin, yung talent natin, kahit yung treasure natin, yung lahat ng bagay na sa atin, talagang pag manggagawa ka, lalabas at lalabas talaga yan. Kasama po talaga yan. Pero siyempre, bakit natin nagagawa yon? Kasi ina-acknowledge naman natin na kung ano man yung bagay na meron tayo, ito'y galing sa Panginoon. Kaya kung naibibigay natin ito, yun isa rin na
mabantayan natin yung sarili natin. Kasi isang bagay yan, bakit natin na ibibigay yun? Kasi gusto ng Diyos mawala yung greediness, yung kasakiman, yung makasariling pagnanasa, kaisipan o gawain na nasa atin. Diba? Kapag nagagawa natin ito, na hindi yung sarili natin iniisip natin, kundi iniisip natin yung kapakanan ng mga kapatiran natin sa Panginoon, hindi lamang sila yung tinutulungan natin, kundi tinutulungan din natin yung sarili natin na tayo ay makalaya sa mga makasariling hangarin, no? Mga gawain. At tayo bilang manggagawa, ito yung ano natin, nakikibahagi tayo sa misyon ng ating Panginoon sa pagpapahayag ng mabuting balita. Ang yung mabuting balita na nararamdaman ng tao, no? Hindi lang sa salita, kundi nandoon sa gawa. Kasi ganun ang ating Panginoon. Tapos siya mangaral, sabi doon yung mga may karamdaman, pinagagaling ng ating Panginoon. So hindi lang sa salita, kundi nararamdaman ng tao na yung sinasabi, ipinapahayag ng ating Panginoon, pinatutunayan na ito'y totoo, na sila ay mahal ng Diyos, ang Diyos ay nagbabago ng kanilang buhay, ang Diyos ay concerned sa kanila kasi nararamdaman nila. At siyempre, kapag ang tao, naramdaman niya yung pag-ibig, yung kabutihan, yung katapatan ng Diyos, diyan yan magdi-decide na lumapit at maglingkod sa Panginoon. Lahat naman tayo, diyan ang galing di ba? Kung hindi naman natin naramdaman yung pag-ibig, yung pagmamahal, yung pagpapatawad, yung kabutihan, yung katapatan ng Diyos, wala naman tayo ngayon dito na nagsiserve sa Kanya Pero dahil sa karanasang yon, na ating nadama, kasi may mga taong nauna sa atin, na ipinakita yung pag-ibig ng Diyos, yung kabutihan ng Diyos, yung masakripisyo sa pamamagitan ng kanilang paglilingkod. Kaya tayo na inspired na maglingkod din sa Panginoon. Katulad ako, di ba? Ba't ako nag full-time dati doon sa Pilipinas sa pangangaral ng salita ng Diyos kasi nagkaroon din ako ng inspirasyon, no, na isang lingkod ng Diyos na hinangaan din natin, na naging inspirasyon natin, no, na para naisip mo na gusto ko rin maging katulad niya. So, nagiging blessing tayo. So, yun lang naman yung pinakamalaga doon Bilang tayo naglilingkod sa Panginoon, nagiging inspirasyon ba tayo sa mga tao? Nagiging kalakasan ba tayo? Yung mga nawawalan ng pag-asa, nagkakaroon ba ng pag-asa? Nabubuhayan muli yung kanilang loob? Nagkakaroon ba sila ng bagong sigla? No? Kasi yun naman yun naman talaga yung purpose ng pangangaral, ng paglilingkod sa Panginoon. Katulad nga ng ating Panginoon, i-guide yung mga tao. Yung mga taong parang hindi nila alam kung anong gagawin nila at nalulupaypay, ay mag-renew yung kanilang lakas. Magkaroon sila ng pag-asa. Kaya yun mga kapatid, no? Bilang tayo ay mga tinawag ng Panginoon, nawa ay ipagamit natin at magamit tayo ng Diyos na tayo yung gagamitin upang i-guide yung mga tao. Pero siyempre, bilang tayo ay nag-guide, dapat alam din natin kung saan ba tayong patutunguhan natin. Tayo ay may enough din knowledge about sa kalooban ng Diyos. Tayo rin ay sinasabuhay natin yung salita ng Diyos. Kasi nga sabi, ang bulag na taga-akay ay hindi pwede. Kasi bakit? Kapag ang bulag, inakay niya ang kapwa niya bulag, pareho silang mahuhulog. Diba? Hindi dapat tayo maging isang bulag na taga-akay. Kundi tayo yung magbubukas ng kailang mga mata, ng kailang isip. Alam naman natin, si Lord talaga yung pinaka-source na talagang pinanggagalingan kasi ng biyaya para mabuksan yung isip, yung mata ng tao. Pero siyempre, meron din tayong parte. Alam naman natin, pinakamalaking parte nasa Panginoon. Pero may parte tayo na dapat nating gampanan. Nasa pamamagitan ng ating pagsasabuhay, sa pamamagitan ng ating paglilingkod, makita ng mga tao na ganito pala ang paglilingkod sa Diyos. Ngayon, naalala ko, may isa tayong kabrother dati na ayaw niya yung gawain ng Diyos. Pero yung mga anak niya, yung asawa niya, yung mga anak niya nagko-choir, yung asawa niya, coordinator.
So siya naman, nagpapasada siya ng jeep. Hanggang gawain natin doon sa lugar nila, gabi, no? Doon yun sa amin, no? Sa San Miguel. So, ang nangyayari kasi yung prayer meeting is 6 to 9. Siyempre, naabot minsan ng alas 10 o kaya alas 11, siyempre maghahapunan pa. So, mangyayari niyan, after ng gawain, siyempre yung preacher, yung choir na nagtitrain doon sa mga choir sa lugar namin, uuwi pa yan ng center, no, sa city. So, ihahatid yan ng husband na aming kapatid na ito, ng coordinator. Pero galit niya, parang ayaw niya doon sa gawain niya. Hindi talaga siya umaatin. Pero bandang huli nagkaroon ng bagyo, no? Ito naman ay tungkol sa sharing niya rin naman bumabagyo na yun, pero tuloy pa rin yung gawain. Malakas yung bagyo yun time na yun, sabi niya. So sa pamamagitan yun, nakita niya na yung mga preacher, yung mga choir, masaya pa rin, no? Habang hinahatid niya doon sa city, talagang yung kagalakan nila na paglilingkod sa Panginoon, doon siya ngayon napaisip, no? Sabi niya, kung hindi totoo yung pananampalataya ng mga taong ito, hindi sila magpupursige, no? Bumabagyo Pero sa kabila ng bagyo, hinarap nila yung bagyo yun, no? Talagang pumunta pa rin sila sa mission niya. Doon pa lang sa nakita niyang yon, nabuksan yung isip niya, no? Napatanong siya bigla. Sabi niya, kung hindi totoo yung pananampalataya ng mga tao ito, hindi nila to gagawin. Di ba? So, naging inspirasyon yun. Nagbukas sa isip niya, no? Na totoo yung pananampalataya ng mga taong ito. Kasi nakita niya sa gawa. Dapat ganun din tayo. Mayroon kasi kung tayo mismo na mga workers, tayo mismo na mga naglilingkod sa Panginoon, tayo pa yung naririnig nila ng mga negatibo. Diba? Kunyari, yung pamilya mo, yung husband mo, yung mga anak mo, wala pa kay Lord. Tapos ikaw galing ka sa prayer meeting. Pag-uwi mo sa bahay, ang naririnig sa iyo, puro na ng problema. Yung naririnig sa iyo, puro negatibo. Paano mo maaakay, paano mo madadala yung pamilya mo sa Panginoon kung tayo mismo yung pinanggagalingan ng kahinaan? Dapat tayo nagiging inspirasyon, magbibigay lakas sa kanila, tayo pa yung unang negatibo, tayo pa yung unang nega sa loob ng pamilya natin, sa loob ng tahanan natin. May dumating na problema, ikaw pa yung unang nag-hysterical, di ba? Ikaw pa yung unang nawala, no? Ikaw pa yung biglang nawala ng kapayapaan. Tapos yung husband mo, yung pamilya mo, mga anak mo, tahimik lang, payapa pa sila. Kung isipin mo, wala nga sila, hindi sila naglilingkod sa Panginoon, hindi mo nga kasama sa paglilingkod. Mas payapa pa yung utak nila. So paano mo yan madadala sa paglilingkod sa Panginoon? Di ba? Kaya bilang mga manggagawa, talagang kailangan tignan din natin yung mga iniisip natin, mga ginagawa natin. Di ba? Ginaguide ba na talaga natin sila papalapit sa Panginoon? O baka sa ginagawa natin, lumalayo sila. Di ba? Parang sasabihin nila, parang ikaw yata yung kailangan ng guidance. Di ba? Amen. Kung sasabihin mo na sa isang tao na magbago ng buhay, baka sabihin sa iyo, parang mas kailangan mo pa yata yung pagbabago. Baguhin mo muna yung buhay mo. Diba? O kaya kapag may mga sakit, no? Ikaw lang palagi puro ka lang sakit ng sakit, no? Tapos masabi mo doon sa isang tao, lapit mo sa Panginoon yung karamdaman mo at gagaling ka. Pero palagi kang naririnig na puro lang sakit, aray, di ba? Baka sabihin sa iyo, baka mas kailangan mo yung Diyos mo kasi araw-araw kung narinig siya, puro ka lang sakit, di ba? So, nag-guide ba natin talaga sila? So, baka tayo pa yung nagiging reason na imbes lumapit sila, napapalayo pa sila. Di ba? So, yun lang mga kapatid, ang tawaan Diyos ay patuloy na pagpalain yung bawat paglilingkod natin sa Kanya. Bigyan tayo ng karunungan, ng lakas, gabayan tayo ng Panginoon upang ating magawa may sa katuparan yung Kanyang layunin nang tayo ay tinawag.
ng ating Panginoon. So yun lamang mga kapatid, na nawan Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.